So hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otoboyson. So may ginagawa tayo dito, Suzuki Vitara. So ang issue nito guys, ang concern ng customer ay lumilitaw daw yung indicator light ng battery sa dashboard cluster panel niya. So chinik natin yung okay yung condition ng battery, okay yung health ng battery, okay yung charging ng battery. So hindi siya nagdi-discharge, hindi rin siya nag-overcharge. So yan yung chinik natin. Tapos chinik din natin yung charging system ng alternator. Ito chinik natin yung charging system ng alternator. So nagcha-charge naman siya at may magnetic field siya. So base sa senaryo na nangyari sa customer, minsan lumilitaw daw, minsan naman hindi lumilitaw yung indicator light. So chinik natin yung battery, chinik natin yung alternator. Ngayon nakita natin na okay yung battery, pero pagdating sa alternator ay mayroon tayong napansin sa alternator. So babaklasin natin to, check natin yung carbon brush dahil yung indicator light niya ang nagmamalfunction. So check natin yung carbon brush, check natin din yung IC, ito IC regulator niya kung intact pa ba. So ngayon habang tumatakbo ako patungo dito sa shop, so may napansin ako na kakaiba sa performance ng makina. So yung makina, ang problema ng makina ay pag nanakbo parang may sinok, konti yung makina. So pinagdudahan ko ay yung throttle body. So kung makikita ninyo, matitim na yung intake. Ayan o. So marami ng langis at dumi. Tapos pagdating dito sa throttle body, ayan, sobrang dumi na rin. Kailangan linisan yan. Throttle body, linisan. At dito, linisan din. Sa harap. Ayan. Linisan din dyan. So kailangan malinisan tong throttle body. At ito, dahil kailangan tanggalin pa yung intake para malinisan, so linisan lang natin ko kaunti yan. Kasi i-address pa natin sa customer kung lilinisan ng buo. So ngayon, yun ang napansin ko habang papunta tayo dito sa shop. So may sinok kaunti yung makina dahil dito sa throttle body at saka yung intake plenum chamber na madumi. So dalawa na yung naging concern natin dito, yung charging at itong performance ng makina. Sabi rin ng customer natin ay mayroong tumutunog dito sa bandang makina, either yung belt or bearing. So yan yung chichik natin ngayon kung alin ba yung tumutunog. So yung tumutunog dito upon checking natin ay yung water pump. So pakinggan nyo yung tunog. Water pump muna yung patunogin natin ha. So water pump to, itong ano na to, water pump ha, patunogin natin. So may tunog. So sira na tong water pump na to. Dito naman sa compressor pulley, yan o. Ayan o. Ik. So compressor pulley yan o. Dito water pump.
Tapos yung idler pulley naman niya, ito yung idler pulley niya. Ayan o, stack up. Dapat freewheeling yan. Ayan o. Magaspang na yung ikot. Ayan, magaspang. So, tatlo na to sila. Sa dalawa, tatlo. Tapos, dito naman tayo sa tensioner. Ayan o. Ayan o. Agik-ik. Yung tunog dito, agik-ik. Kaparehas ng compressor. Ang tunog. So, itong apat na to ang tumutunog. Dahil dito naman sa ano, may tunog rin, pero iba rin yung tunog niya. Iba. So, dito tayo. Paikutin natin to. Ayan o. Itong steering pump, mayroong konting-konti lang talaga ang tunog niya. Konting-konti lang. Yung apat talaga na yun talaga malakas ang tunog. Yun to, kamay lang tong ginamit natin, oh. Ayan, ito sa water pump yun, oh. Ito naman sa compressor. Ayan, oh, agik-ik. Kaparehas ng tensioner bearing. Ito. Ayan, oh. Ayan. Ito dapat prevailing to. Matigas. So, idler bearing, tensioner bearing, tapos water pump at saka compressor pulley. So, yan yung ano. Sa compressor pulley, papalitan dyan ay bearing lang sa loob. Dito, ang papalitan dito, assembly na to. Water pump. Sa water pump assembly, sa compressor, bearing. Dito, bearing. So, yan.